Genetic mutation. Isang reshuffling ng mga batas ng mundo. May ilang aakyat upang maging superhuman at mag-enjoy sa prime of leaves. Habang ang iba ay kokontrolin ang kanilang dugo, magpapalit sa mga kasuklam-suklam. Parang kasadya na ang lahat at walang kasama ang paglaban na yan. Kung iniwan ka ng mundo, bad luck ang magiging kasama mo. Kukunin ito ang lahat ng pag-aari mo sa pamamagitan ng pagtutol sa pagsisira ng lahat ng mayroon ka. At that moment akala ko, anong klaseng kapalaran ito? Kung wala akong ginagawa ngayon, hindi ako matagal nang masala ang luck na yan. Pinaglaban ko ito ng lahat ng mayroon ako, at kaya nakatanggap ng pagkakataon na may isang muli. Nilagay ang lahat ng meron ako sa linya pagkatapos na mag-mutate ang kaliwang braso. Nagtatago ako sa mga superhumans. Lamunin. At evolve. 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 Bibitawan ang bawat kasalanan na nangyari sa akin noong nakaraan. Kabanata 1 Netherlands Antillean Gilder muli ng isang halimaw. Isang taon na, tao pa ako. Pero ngayon, naging Panginoon ako ng mga halimaw. Nasa paligid. 10 taon ang nakaraan, nang magsimula ang monster genes sa loob ng mga tao. At sa sandaling magising ang mga genes na ito sa loob ng katawan ng tao, ang taong yan ay hindi maiwasang magmumut na maging halimaw. Minsan na mangyari yan, ang utak ng tao ay puno ng damdamin ng walang kukuyang gutom at kokontrolin ng hindi nalaman na kamalayan mula sa loob. Ganyan ako naging monster, at isang kasabaw sa pagsisira ng mundo. Walang mag-iisip na ang mga naging halimaw ay may anumang tipi ng pagkatao na naiwan sa loob nila. Iwanan mo ito sa akin. Shinkan. Don't you dare let the mutation take over your isip. Hesitating siya. Nag-aalangan talaga siya. Shinkan. Isang halimaw na nawala ang kanilang isipan ay hindi magiging ganito. Maaaring ito ay, that stupid girl. Hindi pa rin niya ako susukoan kahit naging ganito na ako. Roar. Kahit meron ako. Nag-mutated to a monster. Pinagpilit niya pa rin sinusubukang gisingin ang isip ko ng tao. Mabuti yan. Pero, bumalik ka. Ako na. Gu. 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 Sa aking limit. Dumungong. Shinkan. Tuloy mo. Hindi ko kaya ang sarili ko monster. Shinkan. Roar. Sa huli, napatay ko siya. Huwag. Huwag mong hayaan ang sarili mo na kontrolin pa ng halimaw na yan. Eye drop. Hindi. Hindi dapat ganito. G. G. Zio. Eye drop. Noong panahon na yan, nang sa wakas nabawi ko ang aking kontrol. Lahat kayo. Pero huli na. Mga kasame kayong mga halimaw. Lahat kayong sumire sa mundong ito. Hindi ko ito tanggapin. Kung ako lang pwede. Nabawi ang aking kontrol kanina. Zio. Teka. Di ba ako nap-ire ng ibang monster noon? Ubo-ubo. Cologne ba ito? Ito ba? Ako. 15 ng Hunyo taong 2025. Ngayon ay ika-6 na araw pagkatapos ng college entrance exam, the day before my genetic testing. At bukas din ang araw na malalaman ko na ang aking genome. Ang monster gene. At saka may locator akong nakaka-install sa katawan ko. At ako ay may diskriminadong laban. Dahilan ng takot. Pati ibinukod sa lipunan bilang ilang uri ng ticking time bomb. Hoy, narinig ko ang pagsasabi ng pangalan ng ibang babae. Ngayon ako sa wakas may bagong pagkakataon sa buhay. Ubo-ubo kahit hindi talaga ako matatawag na good guy. Pero ngayon, sa panahon na ito, Shinkan. Alam na ng iyong side chick number 1, 2, 3, 4, 5 at 6 na ibinalik mo ang isang babae sa hotel room para sa iyong 18th birthday. Mabait na lalaki. Malamang nasa harap sila ng kwarto mo ngayon. Ang familiar profile picture at gif na ito. Maganda yan. Zio, talagang paprotektahan kita sa buhay na ito. Samantalang hindi ko mababago ang katotohanan na mayroon sa katawan ko ang monster gene. Pero tiyak na kokontrolin ko ito ng lubos sa buhay na ito. Kailangan akong lubos na maghanda kapag lubos na gising ang aking monster gene. May 1 taon pa ako bago mangyari. This time, gagawin ko yung mga monster na yan. Sino ang nagkontrol sa akin at sumire sa mundo na ito bayad? Naplano ko na lahat. It's the mutation. Hindi ba dapat gising ko ang mutation ko a year later from now? Hindi, ang pangunahing dahilan ng pag-icing ay kapag ang emosyon ng isang-isang tao ay tumawasa sa isang-isang threshold.
Dapat nakatawis na ako paggising ko. Aking munting Shinkan, anong mali? Kamukha. Kailangan ko na isulong ang aking plano. Medyo kanina. Chapter 2, ang kaliwang kamay ng isang halimaw. Walang paraan para bumalik kong mutation. Nagsimula na. Pero kaya ko pa rin siguro. At least to the point na hindi mapansin ng ibang tao. Basta mabubuti ako bago ito umabot. May panahon pa. Alisin ko sa sarili ko ang love debt na tinutukoy ko. Ngayon ko lang sasabihin. Oo, lahat kayong intimate friends lang sa akin. Tama iyan. Isang scam ako. Hindi ako worth any of it. Kaya pagkatapos, maghihiwalay tayong lahat going forward. Ano bang sinasabi mo? Tignan mo ang abs mo. I've waited for Velita Apple ad Apple for you to catch your legal age for so long, paano mo masasabi yun sa akin? Pwede nating subukan muna. Tiyak na makukumbansi ka ni Gigi na magbago ng isip mo. Magbahagi kami ng iyong pagmamahal ng pantay. Subukan ko lang isang beses. Hindi mo lang alam kung gaano ka-catch armong. Shit. Alam ko na lagi akong may bagay para sa elder sister type girls dati, kaya ako nakuha ko ang sarili ko ng mga bunch girls ng parehong uri. Carrier ako ng monster gene. Aksidenteng mapatay ko kayong lahat. Ginawa ko ang isip ko. Break na lang tayo. Ano ang sinasabi mo? Hindi mo pa nasusulit. Kahit ikaw ay hindi ko sasaktan. Yung mga babae ay sinungaling lahat. Noon nang nalaman nila lahat na carrier ako, umalis sila lahat katulad nila. Lahat maliban sa Zio. Kahit ngayon, nandito ka pa rin, naghihintay sa akin. Ano? Pamitik ba ang puso mo ng pitong mahal mo? Dito, bumili ako ng Yunnan Bayaw, tingnan mo kung lumuot ang kalikasan mo na iyan. Hindi na kita hihintayin. At hindi ko hayaan na may pagsisisi ka sa panahon na ito. Bakit ka weird ngayon? Maging sobrang touchy at lahat. Hoy. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong sabihin. Sumubok ka na sa akin ngayon. Shit. Ang halimaw na gene na yan ay nababahala sa gutom. Ayos ka lang ba? Gutom lang ako. Kailangan ko muna ay asikasuhin. Hintayin mo ako sa bahay. Hanap kita pagkatapos nito. Gutom ka. Hoy. Saan ka pupunta ngayon? Ayon sa statistics, mga 5% ng populasyon ang mga carrier ng monster gene. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi umabot sa kaguluang lipunan. Dahil ang mga nagdala lang ng gene na yan ang may mutate na maging monster. Laging sabi ng mga tao, basta kaya natin ang magiging monster balang araw. Tulad ng pagpigil sa kanila o kahit napatayin sila minsan sila magmuta, panatilihing mapayapa ang lipunan as usual. Pero morality talking lang yan. Sa katotohanan, halos lahat ng normal na tao ay hindi mag-aatubiling patayin ang sinumang nagdala ng mga genes na yan. Mukhang nakakakita ako ng pagkain. Gravity, Crimson Robe look-alike mula sa City of Dead Sorcerer. Nangyari na naman yung mutant attack sa Semena sa Commercial District. Tulong. Tulong. Huwag. Huwag mo akong kainin. Bakit nakatayo lang ang lalaking ito? Kung iyan ang kaso, sige ikaw na mamatay imbes na ako. Pagkain. Hindi niya ako napansin. Mukhang akala na isa ako sa kanila. Huwag. Sisihin mo ako. Well, sorry Jan. Parang kakain lang ako ng walang pag-aalala. Hindi. Paanong nangyari ito? Bakit hindi nila kinain? Imposible ito. Oo, tama yan. May isa pang dahilan kung bakit hindi pa ganap naguwag ang lipunan. Mga may nagising ng mga kapangyarihan mula sa loob, ang mga transcended ay nagtatag ng isang special department ng kanilang sarili. Ang Extermination Department. Iwan ko na lang sila hanggang pipigilan natin ang mga halimaw dito sa ngayon. Batu Wall. Tigtas ba ang lahat ng mga tao sa loob ng distrito? Wait no. Nandyan pa S.I. Lynchy. Tingnan ang level ng pinsala na dulot nito, dapat isang rank 2 monster ang isinilang. Pero Lynchy is a gifted fighter, hindi dapat may problema. Isang braso na kapalit sa buhay ng 3 bata, lalaking kawalan sa akin lost for me. Roar. Metal Flame. Hindi ako makapaniwala na nawala ang aking braso sa isang rank 2 monster. Ang aking reputation as a gifted fighter ay nasa linya ngayon. Metal, sino yan? Mas malakas pa siya kesa akin. Kahit rank 2 monster lang ito, binugbog niya ng hubad na kamao. Kabanata 3, ang alab para sa Panginoon. Saan nagmula ang rogue transcender na ito?
Ano ang kanyang mga kapangyarihan? Paano siya naging ganito malakas? Mukhang kailangan din ng maglinis ang lugar na ito. Huwag bayan ang iyong guard. Ang isang rank 2 monster ay hindi ganyan kadali mamatay. Tulungan mo ako ilabas sila sa kaligtasan. Tapos pwede mo ibigay sa akin ang natitira. Hoy bro. Tandang pananong. Sorry tungkol dito. Hindi magandang manood ng iba na kumain. How dare low levels come try to steal my prey. Mali ang nakuha mo na part. Ikaw ang bibigyan dito. Ano? Hindi. Iyan ay ang alab ng Panginoon. Bakit mo ito ayos? Malamang hindi mo ako maniniwala. Pero I was once your Lord, may karanasan pa akong ibalik ito. Dumungong. Kakainin mo ako. Parehas tayo ng species. Tayo lahat ang lakas ng hari. Gusto mong agawin ang kapangyarihan ng hari. Traidor ka. Dayo. Hari. Ibig sabihin mo yun, Big Boss. Nakakatakot na figure. Perpekto. I've decided to devour your so-called hari. Hindi kanya pakadali. Sa labas ng distrito. Naging mahina ang mga halimaw sa ilang dahilan. Parang hindi na sila nagkaisip tulad nila. At least mas madali ang harapin sila ng ganito. Lieutenant, ano ang sitwasyon? Kung may high rank ang monster sa group, ang mababang rankang ay magtutukoy sa mataas na ranking bilang leader nila. Ngunit nakikita natin na wala ang kanilang pagkakaisa. Iyon dapat ibig sabihin na pinatay ni Lynchie ang rank 2 monster sa loob ng distrito. Alam kong nasa kanya si Lynchie. Sobrang inggit ako sa talent niya sa pagkontrol sa transcended powers niya. Walang problema dito. Check up natin siya. Tumutulo sa mga link. As expected, rank 2 monster patay na. Teka, may 3 pa pang anak. Iyong kamay. I can't believe how screw up everything is this time. Huwag mag-alala, kahit nawalan ka ng braso, may valid Daud Tone Fern. Madali pa rin kita, alam mo. Pwede kang magpapakita kung hanggang gusto mo, niligtas mo ang 3 bata, pinigil mo ang monster horde at napatay pa ang rank 2 monster. Nakakaganda yan. Hindi ako yan. May idiot na knockout out cold. Pagkatapos patayin ang halimaw na yan. At paggising ko, nakita ko siya, kumain ng monster. At nasunog ang kanyang kaliwang braso, may ilang uri ng blue flames. Nakita ko na, ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang hood. Makilala ko. Siya kung makikita ko siya ulit. Hoy, kalimutan mo kung kilala mo siya o hindi. Nakita mo siya na kumain ng laman ng halimaw. Sigurado ka ba na hindi siya mismo monster? Well, may mga kaso ng isang monster na kumain ng ibang monster. Pero kung ganyan kakain na rin si Lynchie. Magkaroon ng kapangyarihan na talonin ang isang rank 2 monster. At pilit na inirang ang operasyon ng pagligtas ng isang exterminator. Maayos na nailagay. Out a warrant para sa yung taong yan. Isang hindi rehistro na transcender, pinaghihinala ang may mga kapangyarihan sa pagpapatay ng muscle na may mga metallic type attributes. O posibleng sunog attribute. Hinala may pica disorder, at antisocial personality disorder. Busog na busog ako ngayon. Mga transcenders na may ganitong uri ng mayabang at mayabang na ugali, na nag-iisip na mas mabuting trabaho ang gagawin nila kaysa sa mga nagsasanay na gawin ito. May nagustuhan. Tiyak na mawawala ng kontrol yan sa lipunan sa hinaharap, mas mabuti na tanggalin na sila habang kaya pa natin. Habang sinasabi nila ang mga unang yugto ng ebolusyon ay pinakamali. Nakakagulat pa lang ako mag-evolve straight into rank 2. Uwi na tayo ngayon. Intact pa rin ang bahay ko. Matibay pa ang mga apartment sa lugar na ito, Noon, pagkatapos ng pagharap sa lahat ng mga babae. Already 3 o'clock na ng umaga nang nakabalik ako. Madilim. At ang buong komunidad ay nakakaranas ng blackout. Hindi lang sa atin, nakaranas din ng blackout na napakalaki ng lugar ng residential district. Maliwanag na lahat ng enerhiya ng kuryente ay na-redirect at nasip ni Zio, na nasa bahay niya noong panahon. At saka dahil sa una niyang pag-icing sa kanyang superpowers, nawalan siya ng kontrol dito. At accidental na nasisire ang buong apartment complex na tinitirahan niya. Namatay ang lahat ng 136 na tao na nasa building noong time, kasama ang kanyang magulang. Ang insidente na yan ay naging sanhi ng may matinding mental trauma niya, kasama ang piklat na hindi magaling sa kanyang mukha. Last alas 11:30 na ng gabi. Mga 4 pa na oras hanggang 3:30.
May sapat pa akong oras. Patay ang ilaw. Teka, hindi ba dapat napatay lamang ang mga ilaw ng kalye sa panahon na yan? Anong nangyayari dito? Kabanata 4, walang kontrol. Hindi ako makagalaw. Kung iba, lumalabas ang kuryente. Mama, tatay, ang katawan ko parang na-trapped, di makagalaw. Di ako makasalita ng malas. Ito ba ang tinatawag nila na UN-controlled awakening? Naramdaman ko. Patuloy na kuros ang kuryente sa katawan ko. 1. Hindi. Huwag kang pumasok dito. Mangyaring tigil ang pagsubok na pumasok. Hindi ko kontrol ang sarili ko. Kung nawalan ako ng kontrol ngayon, baka ko endanger mom and dad. Pero hindi ko na ito matagalan. Mayroon bang maaaring tumulong sa akin? Shinkan. Shinkan. Zio, huwag ka mag-alala, nandito ako ngayon. Paano ka napunta dyan? Wala nang oras na para magpapaliwanag. Tiwala mo ako dito. Sige. Tandaan na huwag kang sumigaw kahit gaano kakatakutan. Majay, gising mo na lang ang magulang mo. Grab. Teka, may kuryente sa paligid ko. Kamay ni Shinkan. Itim. Nararamdaman ko ang kuryente ng katawan ko na inirerect sa kanya. At pa siya. Okay. Hindi ko mamatagalan ang direct contact sa iyo. Patawarin mo ako dito. Sige. Tumalikod. Puntahan natin ang rooftop Gritzanga. I'm full. Woo. Takpan. Pa. Hawakan mo ako. Noong nilalam ko ang rank 2 monster ngayon lang, nalaman ko na nakuha ko ng bagong abilit. Mga tentacles. Kurinin mo ako habang mamatay. Mabilis. Ibigay na ang lahat ng kuryente mo dito. Ibuhos ang lahat sa langit. Oh okay. Kaya kumukuha ito ng lakas sa pagsigaw. Phew. At least nabuo natin sa panahon. Ngayon ay hindi na maulit ang mga kasama na pangyayari noong huling oras. Ayos na ako ngayon. Ang sarap pakinggan. Iyong kamay. Oo, ito. Nagmuta na ako ngayon ng halimaw pero maswerte ko ito napigilan sa kaliwang kamay lang. Magwawak. Idiot ka. Huwag lang sasabihin ng maligas. At hindi mo din dapat sasabihin kanino yan. Alam nyo na maraming tao sa mundong ito na nahahaha ang mga monster, di ba? Tiyak na sa panganib ka kapag malamang nila. Pwede lang sinabi mo ako ng dahilan. Anong pinagtatawanan mo? Seryoso na negosyo dito. Tigilan mo yan, biro joke. Of course I'll be honest with you, dahil ikaw ang nagtatanong sa akin. Ikaw lamang sa mundong ito ang may unconditional na pagtitiwala ko. Hoy, I bet iyon din ang sinabi mo sa 7 pang girlfriend mo. Syempre hindi. Sino man ang maniniwala sa'yo? Wow, ang ganda ng mga bituin. Tingnan mo yung nagkunangin dyan. Kahit falling star, hindi ako pakipikit at mag-wish sa iyo sa paligid. Anong pinagsasasabi mo? Malamang isa lang iyan mula sa Genetic Research Lab. Dahil ang iyong out of control power ay nagdulot ng ganyan ng kagulo ngayon lang. Tiyak na dumating sila hanapin ka. Matatagpuan ang mga ito. May 2 tao sa rooftop. Isa sa kanila ang malamang ang nagbibigay ng ganyan karaming di-control na kapangyarihan. Huwag mangyaring mag-alala, tayo ay mula sa Genetic Research Institution. Pwede ko malaman kung sino sa iyo ang naglabas ng kuryente. Ako ito. Okay lang, ngayon lang ang ginawa mo. Naiwasan ito ang maraming pinsala sa pamamagitan ng nasa rooftop. Shaolo, ibigay sila ang reagent test para sa mga transcenders. Opo, Ginoo. Baka nagising din ang bata na yan ng ilang transcended powers, dahil wala siyang nalaman kahit nasa ambon ng karaming uncontrolled na kuryente. Huwag mag-alala, kailangan lang namin ng dugo mo. Sige. Hay nako. Anong klase ng Godel-like reaction ito? Nabulag ako. Tatapusin ng babae na ito ang record ng pagkakaroon ng pinakamataas na porsyente ng transcended gene. Miss it, mukhang magsaysay ka ng isang mahal na reagent test sa akin. Cleared. Tumitig. Ang batang ito. Ang taong ito ay may nag-transcended na mga genes sa kanya. Pero mukhang mahina naman ang reaction nito. Dalhin din siya sa lab para sa dagdag na pagsusulit. Ang aking mga mata. Oo, sir. Tandaan mo. May reaksyon sa pagsusulit. Faulty test kit lang ba? Pero naalala ko na ang monster genes lang ang nakuha ko sa akin. Wait, baka may ilang. Noon, ang nakakaat ng braso ang exterminator ng halimaw na yon. At malalaman ko ang halimaw na yan. Chapter 5, ang pinakamahina na transcender. Na New Genetic Research Facility.
Transcender Detection Chamber 13. Na New Gene Research Institute. Wow, ang special mo, little bro Shinkan. May pinakamababang halaga ng transcender genes na naitala sa kasaysayan. 1%. May ganitong mababang halaga ka ng mga genes. May malakas ka ng katawan. Gusto kong hawakan ito. Parang pagkatapos ng mutation ko, lumakas ang katawan ko resulta. Pwede ko ba ibuli ang aking shirt ngayon? Kaya nakuha ko ang ilang transcendent genes sa akin. Dahil ba ako ngayon may half-monster body? O dahil ako ay nilamak ang isang halimaw na kumakain ng laman ng ilang transcender? Sino ang nagmamahal? Pero kung maraming transcendent genes ang nakuha ko, makapasok na ako sa new institution. At least mas mabuti ito kaysa sa pagsubok sa pagkakaroon ng monster gene at under constant surveillance. Nurse, makapasok pa ba ako sa new institute kahit 1% lang? Well, sabi ng Dean of the Institute na pwede ka mag-enroll basta may transcendent genes ka. Kaya mula ngayon, ako na ang magiging senior sister mo. Tulungan ko kayo dito. O nakuha ko na. Lahat ng big sister types ay mabuti at maalaga pa. Sige na magpahinga, tulungan ko kayo sa enrollment registration. Salamat senior sister. Narinig ko na Ira ang world record. Oo. Around 75% ng kanilang mga genes ay na-transcended. Higit yan sa huling world record ng 2%. Bukas, ginagawa nila ang attribute test ngayon. Tingnan natin kung gaano talaga ang numero 1 ng mundo. Noon, sobrang nahuli ako ng aking 79% mutated monster genes. Na hindi ko na talaga napansin ang kagulo na dulot ng resulta ni Zio. Tingnan natin. 500 volts ng kuryente. At ayos pa siya. Transcender Detection Chamber. Siya'y lubos na immune sa anumang halaga ng industrial electricity. Tulad ng inaasahan ng isang prodigy na may 75% na transcender genes. Ibig sabihin naman na kung makapagbigay siya ng hanggang 500 volts ng kuryente na walang problema. Then 70% of the rank 1 transcenders ay hindi man lang nakakalapit sa kanya. Wow! Nagseselos ako sa lahat ng mga prodigies na ito. Para sa kanila, ang dami ng resistance na kanilang kukunin ay parehong halaga ang kanilang maaaring. Sabihin, magkano? Kaya niya, ilang taon na ang nakalipas. May nagkaroon ng parehong katangian. Sino ang may 89% ng mga transcended na genes, at 1,000 volts lamang ang makukuha niya kapag nagising siya. Kaya dapat siya ay makakuha din ng 1,000 volts. Magpatuloy. Sige. 600 volts. Ayos na ako. 700 volts. Scratch. 800 volts. 900 volts. 1,000 volts. Galing. 1,200 volts. Maliban kung, fuck tao ba siya? 2,000 volts. Maayos ka ba? Wala akong nararamdaman. Fuck. Sobra na. At nagising siya. Narinig ko na kapag may higit ka na 70% na transcended genes, lalong tataas ang kapangyarihan mo para sa bawat 1%. Baka ganyan ang sitwasyon dito. 2,800 volts. 3,000 volts. Baka dapat tayo tumigil dito. Nasa limit mo na ba? Hindi. Hindi ko nalubos na napakalabas ang lahat ng kuryente noon. At ngayon nasinop ko na ang lahat ng ito. Parang mawalan ako ng kontrol kung magpatuloy tayo. At tapos baka accidental kung masisira ang lugar na ito. Tumigil tayo ngayon. Ang data ay nagpakita ng kahit 3,000 volts na walang mataas na limit. It just for a reference, after all. Ayon kay ipasok mo ako, kaibigan niya ako. Hindi ka pwedeng pumasok ngayon. May malaking kuryente pa siya sa loob niya. Hayaan niya muna ilabas ang karamihan para hindi ka masakitan. Buksan mo ang pinto, dumaan tayo. Nice to meet you, Dean Fan. Kung gusto mong pumasok, may ilang mga insulation attire sa gilid ng observatory. No need, hindi ako masasamahan ng kuryente na yan. Plus SI Shizai dito ay makakatulong sa kanya na magbigay ng ilan sa kuryente. Ang sarap marinig na tumutulong ang Dean Fan at ang pangatlo niya. Nice to meet you, Student Zio. Ang kuryente ko. Baka masamahan ka. Kailangan ko. Para maghahanap ng paraan para mapakawala ng ilan sa kuryente. Nasa panahon lang tayo. Ang aking apoy ay makakatulong sa akin na harangin ang ilan sa kuryente. Tapos hindi mo sasamang masakitan ang kanino.
Narinig ko ang cute mo na pangalan sa bibig ng mga researchers dito. Nice meeting you for the first time, Zio. Fan Shizai ako. Magiging future classmate mo ako sa na-new institution. Tiyak na yun. May mga tingin sa kanya. Acting na parang lahat ng dito ay hindi mapansin. Tignan mo ang kanyang aso na parang mukha. Huhuho. Kinagagalak kung makilala ka rin. May kuryente pa ako kaya di ko mahawakan ang kamay mo ngayon. Sige, may oras pa tayo para kilala ang isa't isa. Hindi ko guguluhin ang iyong pahinga ng matagal. Kaya ngayon ko lang sasabihin. Kapag nagsimula na tayo ng ating school year, maghihiwalay tayo sa mga grupo. Ang resulta ng ating mga assignments ay magtataka kung gaano ang ating resources. Bilang ikatlong young master ng fan family, ako ay nasubok na may 70% ng high-quality transcended genes. At sana magbuo ng pinakamalakas na team sa institute, at makatanggap ng pinakamahusay na resources para sa ating paglago bilang team. Classmate Zio, sana sumali ka sa team namin. Ang sarap pakinggan, salamat sa pag-imbita sa akin. Pero may groupmate na ako. Ibig sabihin mo yung taong kasama mo. Oo. Sobrang mahina ang reaksyon ng resulta ng kanyang pagsusulit. Kaya hindi rin ganun taas ang percentage niya. Ang malakas ay panatilihing malakas, habang ang mahina ay mahina. Pwede na akong pumasok, diba? Hindi dapat pigilan ng kasama ang iba kung mahina sila. Sana mamaya ninyong muli, Shinkan. Mukhang magiging teammates at classmates tayo sa kinabukasan. Syempre, Shizai. Let's go, may mga gagawin pa tayo sa institution. Oo, Tio. Aalis na ako, classmate Zio. Sana ay maisip mo ang aking proposal. Tiyuhin. Ang babae na yan ay isang genius na may 75% na transcended genes. Kailangan ko siya makilala para sa pamilya. May tao na siya, hindi ka magtagumpay kahit gaano pa ang pagsikap mo. Kung may sagot, alisin mo. Assistant din fan, natanggap ko lang. Ang resulta ng pagsusulit ng taong pang-alanang Shinkan. 1% lang ang kanyang halaga ng transcended genes. Ang pinakamababa sa naitalang kasaysayan. Ang taong may 1% lamang na transcended genes ay parehong sa normal na tao. Ang pag-enroll sa kanya sa institusyon ay sisayang lang sa ating resources. Pero ipininiit ng dean na basta may genes ang isa. Sinasabi mo na walang kahulugan ang mga salita ko. Oh, hindi, sir. Shizai, hindi mo na kailangan mag-alala sa bagay na yan. Basta hindi siya lumitabo sa harap natin, ayos na. Alam mo talaga ang mga bagay mo, Tio. Kabanata 6, ang huling pagsusulit. Na New Gene Research Institute. Kailangan mo feed it constantly para mapigilan ito sa rampaging. Yan ang side effect ng mutated kaliwang kamay mo. Tama yan, at nanasabi ako minsan ng laman ng tao. Oh, hindi ito dapat mag-alala, ang dami ng bad guys sa paligid dito. Tandang padamdam, hindi mo lang masasabi yon. Masyadong delikado ang uri ng pag-iisip mo. Zio, nandito ang magulang mo sa reception. Ang aking mga magulang. Ang galing. Huwag mag-alala. Mahusay akong manhuli ng tao para hindi tayo madaling mahuli. Hindi yan ang problema dito. Ibahagi ko ang mabuting balita sa mga magulang ko. Shinkan. Masaya akong pwedeng makasama ulit sa iyo. Thanks big sis. Welcome ka. Senior sister, ikaw. Mukhang baba. Ginawa ang ilang bagay nangyari. Ako ay humihingi ng paumanhin. Pero tinanggalan ang enrollment mo. Sinabi nila na ang taong may 1% lamang ng mga transcended genes ay walang iba sa normal na tao. Hindi mo ba sinabi na kung sino mang may halaga ay makapag-enroll? Yan ang sinabi nila. Ano ang iniisip ng higher UPS? So anong 1% lang ang meron ka? Kung mayroon ka, mayroon ka. Tulungan ko kayong mag-apply muli. Kung hindi uwi ang first time, gagawin ko ito sa ikalawang beses. Kahit ibig sabihin ang pag-apply ng 800 oras. Okay lang, senior. Thanks for the effort pero hindi na kailangan yan. Sila ang may karapatan na magdetermina ng mga bagay na ito, pagkatapos. Maaari ka may gulo kung patuloy mo akong susulit-tulungan. Worst goes to worst, ako. Dapat gamitin ang aking monster genes. Para makapasok sa institute na yon. Nasa na New Institute ang lahat ng resources na kailangan ko para lumakas,
Kaya dapat akong pumasok sa lahat ng gastos. Sinabi nila ngayon na, ay considering na may kailangan ka na mga genes. Binibigyan ka na nila ng isa pang pagkakataon para sa enrollment. Anong iniisip nila? Kaya nila siya nabigyan ng pagkakataon na makasali sa last test. Hinimok na mag-drop out ang mga hindi nakakapusing ng kapangyarihan sa loob ng isang taon sa New Institute for Transcenders. At ang huling pagsusulit ay nilikha bilang huling pagkakataon para sila na manatili sa institute. Bakit nila pinapahayag ang isang hindi estudyante na makilahok? Lumaki. Kahit gaano pa niya subukan. Hindi pa rin siya mahusay sa isang moth. Shizai, pasok ka. Lalong nakakainis ang mga gamungan ngayong panahon ng taon. Ang huling pagsusulit ay ideya ni Ching-che. Ibig sabihin mo ang Dean ng Genetic Research Institute. Bakit yan? Yan ang babala niya sa akin. Para hindi tumawid sa line. Naiis na siya na nilabag na namin ang rules niya. Kung totoong pumapasa ang brat na yan sa pagsusulit, magiging sampal sa lahat natin. Pero kung hindi siya makapasa, makikita siya na nagproteksi sa kanyang karangalan bilang actual dean. Tapos pigilangan na lang natin siya na ipasa. Kung iba ang reputation ng ating pamilya at tiyo. Hindi siya papasa, na 1% ng gene niya. Hindi siya papayag na pumasok sa ating mundo. At hindi rin kami, mga kilos ni Ching-che. Magpapatunay lamang na nagsasakayang siya ng resources. Hindi siya karapat-dapat sa title ng dean. Ang aming tungkulin ay subok at tiging ligtas ang lahat ng testing equipment sa loob ng 5 araw na ito. Manggagawa Lee, ayos ka lang. Hindi mo ginagawa ang sarili mo ngayon. It's okay. Ngayon lang ako naging careless. Tara na, marami pa tayong gagawin. O 1,000,000. At, deposit lang yan. Higit pa sa worth it kahit mawalan ako ng trabaho. Boss, tapos na ang lahat. Nagawa na ako ng full background check, wala siya may matinding bakang. Magaling. May 1% lang mga transcended genes. Higit pa dyan, ang pagiging kalahok na hindi pa napasok sa institute. Participant 18. Name, Shinkan. Sex, male. Total transcended. Height, 187 cm genes, 1% awakened status, unawakened. Home address, 4X. Did this kid stab the butt of the Fan family? Family me. 10 million for the deposit. And a total of 20 million for him to fail. Now that's a lot of money. Once this is over, kahit ang buhay ko mas maganda. Kailangan nating matagumpay ang trabahong ito. 5 araw pagkatapos. Nandito siya. Tingnan ko ang malas na bastos na ito. Ang batang ito. Narito ba siya para sa pagsusulit? Bakit mukhang araw na di kumain? Admin. Ang pagharap sa mga halimaw na ganito ay magreresulta lamang sa kamatayan. Haha, mukhang hindi ko na kailangan gumawa para mabaygo siya sa pagsubok na ito. Gutom na ako. Lahat ng aking Noki store. Halos na ang up energy. Tubos na naubos. Gutom na ako, parang matigas ng dibdib ko ang likod ko. Gusto ko. Lahat ng tao dito. Gusto kong kumain lahat. May ilang unawakened genes pa rin ang kanilang katawan na nahihiya sa loob nila. Chapter 7. Bigyan ko kayo ng 10 seconds para mag-forfeit. 3 oras. 3 pag-ibig ng buhay at kamatayan na mga tugma. At 3 tiket para sa patuloy ng pag-aaral. Tandaan mo, sila lang ang iyong pagkakataon para makabalik ka sa NZTV. Lahat kayong 17 ay, excuse me, muntik ko nang makalimutan. 18 na kayo. Espesyal na pinapayagan ng Dean ang isang extra participant ngayon. Isang dagdag, hindi mo kailangan hulaan, hindi siya estudyante. Kanyang background, walang kwenta. In the end, fair lang 'di ba? 3 tiket ay 3 pa rin. Handa na ba kayong lahat na ulit ang mga tiket na ito habang nagsimula ng attack ng mga monster? Anong ibig mong sabihin fair? Ang daming tao sa 3 tiket lang. I bet nasuhulan ng mayamang pamilya niya. Don't tell me nakakuha siya ng some special privilege or something. Ang pagsubok na ito ay tiyak na rigged. Sige na siya na lang ang gagamitin natin bilang pain mamaya. Mukhang nagkawa ako ng ilang kaaway. Pero ibig sabihin lang. May pagkain pa ngayon. Wait, hindi lang ako pwedeng kumain ng tao. Shinkan, eto ang iyong testing chamber. 18. Ginawa mo yan ng purpose, di ba? Anong ibig mong sabihin?
Cut it out, I can sense that sarcasm all the way mula dito. Walang nabanggit. Ang dugo sa gate na ito dito. Ang dugo na ito ay mula sa mataas na rangkang transcender, tiyak na aakitin ito ang atensyon ng mga monster. Oh, kaya alam mo ang iyong mga bagay. So alam mo kung sino ang nasaktan mo. Ang fan family na naman. Kapag nagsimula na ang pagsusulit, lahat ng mga halimaw ay magmadaling dito. Chamber dito. Tubad ginamit ang lugar na ito bilang 18th testing chamber. Yumuko. Nakakakilala kong Nab-Ire ang tanging metal lock dito. Huwag kalimutan, ang mga halimaw ay 5 beses na mas malakas sa tao. Not to mention ang mga monsters na inilabas ngayon ay matigas palang metal, masama kung sila ang pumamasalang. Puputulan ka nila, at gawin kang isang delicacy ng karne na akno sa kanilang panlasa. Sponsor. Ang iyong tanging chance ng survival ngayon. Yun ba pinto sa likod mo? Daan mo ito at magiging ligtas ka. Pero ibig sabihin yan ay sumusuko ka na sa pagsubok. Hindi ka namin pitigilan. Katotohanan, gusto lang nila na ibiwi mo ang iyong karapatan para sa enrollment. Ayaw nila sa buhay mo. Sumuko lang, magiging ligtas ka at makuha nila ang gusto nila. Panalo lahat. Bigyan ko kayo ng 10 seconds para mag-forfeit. Hoy! Tinawin lang, ikaw ang delicacy hindi ako. Tingnan namin kung gaano katagal. Sa control room. Pasok ka. Boss, maayos na ang lahat. I bet he's scared shitless right now. Hearing na siya lang survival kung siya give up. Ang panahon mula sa paglabas ng halimaw. Sa kanila pag-aabot sa kanyang kamar ay dapat lamang 10 segundo. I bet $100 ibibigay niya ng 5 seconds. Haha. Tapos I'll have to pusta na aalis siya pagkatapos ng 5 seconds na yan. Magsisimula na ang huling pagsusulit. Sige, simulan na natin ang countdown. Ano? Yung bata. Sinubukan ba niya mamatay? Who cares, the monsters will keep him apart then. Hindi niya masisisi ngayon kung mamatay siya. Halika dito, pagkain. Oh shit, nakalimutan ko nakita pa nila ako bilang isa sa kanila. Gutom na ako. Bakit siya ay hindi kinikilig ng mga monster? Ang dugo sa mga gate mas nakakaakit sa kanila kumpara sa kanya. Fuck. Hindi ko alam, tulungan ko siya sa pagpapahit ng dugo. Pero gaano kasakit ang kanyang mga jeans. Na kahit mga monster ay ayaw sa kanya. Shit, nakuha niya ang unang ticket. Security camera. Kinukuha. Haha, paano kung makuha niya ang una? May higit pa sa mga monster lang dyan. Wayan mula sa ikalawang klase. Sa panahon ng pag-atake ilang araw ang nakaraan sa distrito ng Komesyal. Siya ay swerte at ginseng ang kanyang mga jeans sa panahon ng panik. Special siya na ang kanyang mga kapangyarihan ay pangunahing nakatutok sa mental na estado ng kanyang mga target. Hoy kayo, labas. Akin na ang unang ticket. Walang duda siya ang magiging pinakamalakas na competitor ngayong round. Mental intimidation. Haha, tignan natin kung natakot ka ng power ko. Walang tanga. Fuck. Ito ay nakakatakot. Tulungan mo ako. Anong mali sa isip niya? Chapter 8, That Guy WHO Bribed His Way In. Arg. Ang kanyang metal fortitude ay actually way stronger than mine. Erg. Hindi ko kaya ang backlash ng powers ko. Ano ba siya? Bakit? Nararamdaman ko ba? Mas mukhang halimaw siya kesa tao. Mabuti. So, lumiko. Shit, tapos nila kami ngayon. Mga kapatid, alam kong gusto ninyong kain yung tao sa likod ko. Pero masama, nagutom na talaga ako dito. Gutom ako, stay hungry. Gutom. Gravity, sasabilang nito gutom x infinity sa likod niya. Pakipakain muna ako sa iyo. Mag-ingat ako, I promise. Hindi ka man lang mapansin. Kahit kaunti lang. Mula sa loob, umubos. Sa wakas pagkatapos ng mga araw, nakatanggap ako ng magandang pagkain ng Monster Jeans. Salamat sa inyo mga kapatid ko. Ha, dagong. Tinatake niya ako ngayon. Teka, kumain lang ako ng konti, at makikita mo na ako nakaaway. Walang kwenta yung Wyan Kid. Sige na, papatayin na ang brat na yan ng monster na yan ngayon pa. Idiot ka. Hindi ka makapatay ng halimaw. Gaya ng. Yan. Hindi ako nagkakamali, di ba? Malakas siya. Paggalaw na parang walang kahulugan sa kanya ang mga atake. Halos paglalaroan niya, parang kilala niya sila katulad ng likod ng kamay.
Pag-atake sa kanila batay lamang sa kanyang instinto. Sabi nila minsan ang isang tao ay sapat na karanasan sa labanan ang mga halimaw, ang pagpatay sa kanila ay magiging pangalawang kalikasan sa kanila. Pero isang tama mula sa mga monster at nag-toast siya. At ganoon pa rin niya ang isip na sak-akin ang bawat mahina ng mga monster. Pero kahit na, kaya ba niya talaga sila patayin? Fuck, napatay niya. Iyan. Nakakaganda. Ngayon dalawang halimaw na ang nakababa. Siguro yan ang dahilan kung bakit ang kanyang kalahasan ng pag-iisip niya. Maraming monsters dapat ang napatay niya noon. Ha, hindi ko alam na maaaring pumatay ng mga monster ng ganyan. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Huwag mag-alala. Ano ang gagawin ninyo ngayon? Normal ang maging medyo aggressive dahil ito na ang huling pagsubok para sa ilan sa atin, pagkatapos ng lahat. Lalo na sa pagsuhol mo sa pamamaraan mo dito, hindi ka namin pababayaan ng ganyan. Ibigay mo yung ticket, hindi sayo yon. Zhou Sheng, wag mo siyang galitin. Delikado ang lalaking yan. Wayan, walang kwentang basura ka, sumusuko ka na bago ka pa niya sasaksakin. Nakakahiya na kinikilala ko pa kayo bilang matatag kong karival bago ito. Hindi mo naiintindihan. Walang kailangan ang kausap ang basura na katulad mo. Lahat, palibutan siya, tanggalin natin ang tiket sa kamay niya. Tandaan mo ang sinabi mo, maglaban tayo ng pantay para sa mga tiket pagkatapos makuha. Huwag kang mag-alala, di ba sinabi ko mamaya ang nanalo sa mga talo? Haha, ngayon yan ang leader na susunod natin sa ilalim. Baldy, may iwan ko kayo ng halimaw na yan. Huwag ninyong guluhin kami. Kami na ang bahala sa nagsuhol niya dito. How? Walang problema. Hoy, let's go, kailangan lang nating hihihin ito. Na hindi na kailangang. Kung ang bata na yan ay kakayang pumatay ng dalawang halimaw ng ganyan. Iyon lang ibig sabihin na may nagrigang ng pagsusulit para maging mas madali. Malamang pinakagutom nila ang mga kahirap na ito bago sila labas dito. Too bad, gusto ko mag-isko. Isa rin. Bobo. Lumaki ba ang muscle mo sa utak mo? Mukhang dalawa lang ang pinatay mo. May mali sa'yo. Shit. Maling kamay. Papatayin ko siya pag gamitin ko ang kaliwang kamay ko. Kabanata Siyam, ang ikalawang throw-in. Ang kaliwang kamay ko ay lubos na namuta. At after devouring the rank 2 monster, evolved din ang kamay ko to rank 2 din. Ngayon pwedeng magbigay ng tentacle na around 8 meters. At ang lakas ko ay kahit 10 beses na mas malakas sa normal na tao. Kahit wala ito sa monster state ngayon. Ito ay may lakas ng isang rank 1 monster. Ang isang suntok na ito ay magpapatala sa utak sa kanyang bugo. Hindi ko talaga makapatay ng tao ngayon. Malambot at malambot. Zhou Sheng, shit, overestimated ko pa rin ang sarili ko. Kapatid, ayos ka lang. Huwag mong mamatay sa akin. Oh, huminga pa siya. Maayos na siya. So, gusto pa ba ninyo lahat ang tiket ko? Kuya Zhao, tulungan mo ako. Si Baldy sinira ng halimaw na yan. Kanta, hindi ko na ito mapigilan ng matagal. Please go, tulungan sila. Bayaran ka namin ng 50,000 para dito. Sorry, hindi ko dapat naisip na sinahol mo ang pamamagitan mo dito. Iyon na ang tiket na yan. Mabuti. Shit. Lahat sila ay walang pakinabang. I can't believe lahat sila back down. Control center dito. Kailangan nating pressure ng konti ang mga participants. Ihagis sa monster numbers 21-23. Numero 21 hanggang 23. Ngayon. Pero, sabi ko bitawan mo sila. Opo, Ginoo. Monster above number 20 ang peak rank 1 monsters. Mas malakas sila kesa regular rank 1. Tiyak na hindi mabubuti ang brat na yan sa isang encounter sa kanila. Mamatay siya ng siguro ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi siya mamatay. Malamang niya gising ang kanyang kapangyarihan. Kahit wala pa siya parang halfway na siya. Ang paglagay sa mas malakas na halimaw ngayon ay makakatulong lamang sa kanyang paggising. Ano? Tapos, anong gagawin natin? Nasa experimental zone ng facility na ito ang mga monster na numerong higit sa 20. At bukas na ang pinto na naghihiwalay sa experimental at release zone. Manggagawa Zhao, wala akong pakialam kung paano. Ilagay sa port. Dagdag 4 ale. Pumunta at buksan ang release gate sa level 2, tapos sirain ang main at backup power supplies ng testing ground ng party pant. Wasakin.
Ang pangunahing at backup power supplies. But then, ano ang mga monster? Walang kapangyarihan, walang ginawa ang mga pinto ng kuryente. At kung nabuksan ang release gate, saka, may kabuoang 15 rank isang monster sa release zone sa loob ng mataas na level. Walang banggit 18 Netherlands Antillian Guilders Peak rank isang monster sa experimental zone. Lahat sila ay magdagasad sa testing grounds in no time. Hindi nila kahit tumayo sa paggamit ng emergency button. Lahat ay makakain ng mga halimaw. Tingnan, naghanda na ang lahat ng kalahok para sa kamatayan sa sandali na napasok na sila sa pagsubok na ito. So normal na din na umaasa nila ang kamatayan, di ba? Director Chen. Pero hindi ko kaya. Makuha ko ang death sentence kung malalaman tayo. Bakit hindi? Sumuko kami sa gawaing ito. Ito ay isang gawain na ibinigay ng kanilang pamilyang fan. Alam mo, ano ang mangyayari kung hindi natin gagawin? Kahit ano pagkatapos matanggap iyon. Maraming pera, di ba? Huwag mag-alala, sisiguraduhin kung hindi mo makuha ang death sentence. Bibigyan ko pa kayo ng 10 milyon para sa gulo. At ipalabas kita ng lungsod na ito kung gusto mo. Interesado ka ba ngayon? Ayos. Ayos. Gagawin ko. Mga grounds sa pagsubok. Wow. Ang galing. Ang hirap ay imagine kung ano ang dinaranas niya para maging ito malakas. Hindi mo kailangan mag-alala sa hot promise. Siguraduhin ko ito. 50,000 is 50,000. Kahit walang magbayad ako mula sa sariling bulsa ko. Kahit baka wala akong karaming pera. Huwag kang mag-alala, magwawag kami ng ate ko para sa pera. Kuya, bakit mo ako pinapasok dito? Bumalik si Baldy sa kanyang testing chamber para mag-recuper, bumalik ka rin sa iyo. Ouch! Ngayon lang ang leeg ko at ngayon nabaire mo. I'm so sorry sa gulo na dinulot namin sa'yo, salamat sa pagliligtas sa amin ngayon lang. Ayos lang. Mga kapatid, maghahapunan tayo pagkatapos nito, it's my treat. Sige na, kumain na ako. Tingnan mo, ano, mga halimaw. Move, ano, shove, kuya, kapatid, bro, kuya Jow. Ano ang nangyayari? Wala palang kalahatlahing oras at inilabas na nila ang ikalawang round. Dapat sinabi nila kung binago nila ang rules. Oh, parang rank 2 monsters ito. Mukhang lahat sila. Para maiwasan ako na dumaan sa pagsusulit na ito. Kaya nakatingin siya sa security camera. Chapter 10, Blackout. Xiao Tao. Magsama-sama. Zhou Sheng siya. Wala na siya. Magiging pareho din tayo kung hindi tayo aalis. Hindi. Kapatid ko. Hindi pa siya patay. Shit. Patawarin mo ako. Fuck. Kapatid. Bitawan mo kapatid ko. Dagong. Ouch. Sorry na lang kuya. Akala ko lagi na magkasama tayo. Pero pwede pa rin tayo mamatay na magkasama. Anis. Bobo ka ba? At least mamatay na may ganda kung yan ang gusto mo. Ang kapatid mo ay hindi kasama sa bill. Pero, hindi ko siya kakain. Pumunta ka at manatili ka dyan ng sanggal. Hoy ikaw. Hulihin siya. Whoosh. Teka, sabi niya ako. Fuck. Sa pagkain nila ng Zhou Sheng, mag-evolve sila sa rank 2. Pero para mapatay sila, kailangan ko ay mutate ang kaliwang braso. Sobrang gulo. So how about hayaan mo na lang akong kumuha siya? Dagandong. Talagang sisakin niya ang 3 halimaw para lang iligtas ang kapatid ko. Ginawa ko lang. Hoy mga kasama, may magsasabi kayo. Parang hindi mo ako nakikita na kaaway mo. Basta hindi kita kakainin. Tapos, maaari mo ba ang pagkain? Butas. Dagandong. Magpapasalamat talaga ako. Terra, huwag ka magalit ngayon. Brave. Gutom ka rin. Ayos lang. Hindi na kayong mag-uutom lahat. Pagkatapos mo kumagat sa akin. Gumising. Siya. Niligtas ba niya ako sa mga halimaw? Oh. Blue. Masakit. Mamamatay na ako. Kapatid. Xiao. Tao. Kuya, iniiligtas ka niya. At kahit ako. Ang malaking utang na pabor na ito. Xiao Tao, bayaran mo ito ng iyong. Xiao Tao, sinusubukan mo ba patayin ang kapatid mo? Tumigil sa paglalaro sa paligid. Kailangan nating umalis kaagad sa pagsusulit sa ground na ito. Pero kuya, naiwan ang ticket sa lupa dyan. Subukan ko na kunin pagkatapos na dalhin ko kayo sa testing chamber. Hindi, kailangan na natin na tumigil sa pagsasali sa pagsusulit na ito.
Medyo masyado na ang sitwasyon. Magtiwala sa akin. Sige. 6. Ayaw ako magsabi sa'yo. Alam mo ba na rank 1 monsters na tulad mo guys? Isang araw lang ba ako papuno? At iyan lang kapag hindi ko ginagamit ang labas ng Panginoon. Pero kung gamitin ko, pwedeng patayin ko ang isa sa iyo bawat 10 segundo. Pero medyo sobra ang gastos para sa akin. Plus, kailangan kong i-devour ang 100 Malagasy Ariaris sa inyong lahat kung gusto kong mag-evolve sa rank 3. Bakit ang hirap mag-evolve? Kaya hayaan mo na lang akong lalamin kayong lahat, okay? Maghintay lang ng saglit. Bukas na naman ang release hatch. Mukhang advance na naman sila sa pagsusulit. Kumpara sa ating kinabukasan, mas mahalaga ang ating buhay. Ang risk sa panahon na ito ay higit pa sa huling ilang beses. Ano ba nangyayari? May blackout ba? Kuya, tignan mo. Mga halimaw. Maraming monster. Sila, lahat na bumababa sa testing grounds. Chapter 11, gawain natin ng masarap na masarap. Akin na ang ticket na ito. Kailangan ko bumalik sa academy. Dapat ako maging gising. Gusto ko ng kapangyarihan. Mga halimaw. Bakit? Dami ba sila? The hell's going on? Hindi dapat ang dami ng monster na ito. Hindi pwede ito. Mataas na antas. Sinira ko na ang backup electrical source, walang ulit ngayon. Lahat kayo, pwede lang isihin ito sa Shinkangai na ito. Para alam mo, ang lugar dito ang pinakaligtas na lugar dito ngayon. Totoo, dapat ako magpasalamat sa inyo. Kung hindi dahil sa iyo hindi ako kakakita ng 10 milyon para dito. Pagkatapos nito, aalis na ako sa bansa na ito bukas. At mabuhay ang natitira kong buhay na walang bahala. Habang nandito ka, kakain na lang sa halip. Ihagis. Ha. Hindi ka naman makapagtapon ng maayos ngayon. Basura ka. Hindi ito nangyari. Iligtas. Halika iligtas ako. Iligtas. Halika iligtas ako. Kahit bigyan ka ng bahagi ng aking share. Sorry, pero sobrang maraming monster dito na hindi ko na mailigtas ang ibang participants. Kaya paano ko kayo ililigtas? Para sakin, maswerte ka kung hindi ko sasadyang ihapon ang isa sa kanila sayo. Oops, accidental ko natulak ang isa sa kanila papunta sayo. Mukhang magiging isa ka sa mga sarap nila soon. Traidor. Lahat ng treasure dapat mabakas. Tulad ng inaasahan, ang rank 2 monsters onwards ay hindi sapat na pipi para hindi umamin na alam ko na ang kanilang uri. Let's have a deal, wag lang lahat ng gang up on me, okay? Oh, so, no deal noon. Kakayang pumatay ng manggagawali sa lahat ng sitwasyon na ito. Mukhang hindi totoong ganyan kadali ang gawaing bigay ng fan family. Pero dapat kong itapusan ang mga bagay dito. Yung mga halimaw na nakaka-evolve ay kumain na ng higit 30 participants. Ngayon kahit 3-star transcender ay hindi nakakabubuhay. Ngayon lang kailangan ko pumunta. At ay sara ang panghuling pinto na kumonekta sa ikalawang antas. Zap. At kasama nito, sumipsip. Tapos na ang lahat. Ang pagpasok sa second level control room. Nagising. Hoy ikaw. Sagutin mo ko. Anong nangyari dito? Sabihin mo bakit may blackout sa testing grounds. Not to mention bakit pinutol lahat ng power source. Ngayon lang lahat ng pinto dito di pa mabubuksan. Boss. Hindi. Wait. Hindi namin kasalanan yan. Workerly knockout kami lahat kanina. Tama iyan. Tiyak na siya ang sum-ira sa lahat ng pangunahing at backup power sources na lumabas. Ang bastos na ito, lang. Ibalik, ang kapangyarihan. Meron na. Tigilan mo na ang pagsisisi sa iba. Nangyari ang lahat dahil lahat kayo ay matabay sa trabaho. Kung iba yung mga lugar ng pag-iinga ay walang pakinabang, paano pa tayo papasok at iligtas ang mga participants kung may mangyari? Aabuti ng hindi bababa sa kalahating oras bago maibalik ang lahat ng ito. Kalahating oras. Fine, gawin mo na lang. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa ng impyerno na manggagawali ngayon lang. Teka, tumawa ka ng minuto. Paano kung maglabas ang trabaho ng ilang halimaw sa testing grounds? Opo, Ginoo. Kahit kalahati oras, ha? Sa oras na iyon ang lahat ay may iwan. Magiging mga halimaw. Hindi ko mabukas ang pinto. Umalis na kami dito. Kabanata 12, Lupa Dragon. Isang blackout.
inoperable surveillance, and not to mention lahat ng pinto ay locked. Dapat kong magpasalamat sa inyong lahat. Ngayon maaari na akong mag-transform ng walang pag-aalala. Halika, mga kasama ko. Hayaan ko kayong kitaan lahat sa panghuling oras. Taos puso kong ipinagdarasal na. Hindi ka ipanganak na may monster genes sa susunod na buhay mo. Ang alab ng Panginoon. Burp. Sobra na lang ang kumain ko. Lahat ng enerhiya na ito ay higit pa sa inaasahan ko. Dahil ba sila kumain ng maraming unawake participants? Didirektong na-consume ko yung transcendent genes. Mula sa mga carrier. Well, hindi ako masama ngayon. Regardless of monster or transcender genes, lahat pa rin sila human genes sa akin. Kakainin ko kahit lasa shit. Kapag ako ay nagal-inang ng sapat na lakas pwedeng papasok sa impyerno at matalo ang demonyong yan. Kung hindi ako papasok sa impyerno, sino ang papasok? Traidor. Oh, shut up ka ba? Nung nabanggit ko ang mga kasama, hindi ko kayo kinakausap. Kausap ko ang orihinal na may-ari ng mga katawan mo. Kayo yung mga lalaki. Sino ang nagnakaw ng mga katawan ng aking mga kasama? Foreign intruder ka. Mga parasito. Sisirain ko kayo at ang tinatawag ninyong hari. Papatayin ko kayong lahat. Tandang pananong tandang padamdam. Nagsimula ba naman ang kaliwang kamay ko? Tama, may sapat na akong enerhiya mula sa lahat ng mga monster at transcendent genes. Mula sa aking mga karanasan noong nakaraang buhay ko. Ang pag-UBUO sa rank 3 ay muna ang utak. Bawat isang halimaw ay nakakakonekta tulad ng internet, tulad ng telepono na naghalaga ng 100 yuan sa pagkonekta sa network. 100. Habang nag-evolve sa rank 3 ngayon ay parang pag-upgrade ng 100 yuan phone na iyon sa 1,000 yuan phone. 10 piraso. Habang naging. Kaya na-control ang lahat ng 100 yuan phones. At maging kaya din na maghahanap ng mga telepono na mahalaga ng mahigit sa 10,000 yuan, o kahit sa shit. Kailangan ko putol ang mga connections sa ibang monster. Kung mahahanap ko sila mahahanap din nila ako. Kailangan ko ito pigilan. Kailangan ko na itong patayin ngayon. Huli na. Ubo-ubo. Kung niligtas niya tayo, sayas aking Zhao Sheng, big brother. Not to mention he's gravely injured sa ngayon dahil sa atin. Kung kapatid ko kayo, magpakita ka ng loyalty. Don't you dare kumuha ng kanyang pag-aari. Mga nakaligtas. Hoy, nagkasama lang kami dahil nagsahahaw kami ng common interests. Tingin mo talaga na kaya mo kaming Panginoon bilang big brother namin? Tanga ka lang na pwede maligitan sa mag-asawa na makinis na kausap. Sorry Kuya That, pero tama si Kuya Tin. Ito na ang ating pagkakataon. Tandaan mo na 3 lang ang ticket para sa pagpapatuloy ng pag-aaral. Sa huli, magpapatay na lang kami para dito. Mali ba ako? Kapatid. Tignan mo, hindi ako ang naghingit sa kanya na patayin ang mga halimaw na yan. Nasaktan siya kasi akala niya na kaya niya mag-isa. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo siya sa gustong maging bayani. Bata, alam kong nasasaktan ka talaga ngayon kaya ibigay mo yung ticket mo kung ayaw mo mapatay. Alam namin na dapat kinukuha mo rin ang 2 pang ticket sa iyo. Bigyan mo kaming 3. Xiao Tao, wag kang galaw. Pupunta ako sa kanila. Hindi ko pwede sila masaktan ang ating tagapagligtas. Zhao Sheng, wag kang pumunta. Hindi ka dapat pumunta. Ikaw, mamamatay ka. Tiyak na mamatay ka. Wayan. May nakuha ba ang sense mo? Hoy bata, ibigay mo. Kung iba, kami na lang ang kumuha. Ano? Basta, nangyari. May mali ba sa mata ko? Ni Kuya Tian. Wala na. Ito ba? Isang lupa. Idrag. Dragon. Arg. Ululong nito ng sigaw. Arg. Naaalala ko. Nakakita ng ito sa balita minsan. Yung bayan sa Timog. Kasama ang Extermination Bureau, lahat bagay ay iniwala ng isang Earth Dragon nang ang local 4-star Transcendents ay out of town. Kapag dumating ang 4-star Transcendents mula sa ibang rehiyon para sa suporta, tuldok. Kahit na lang nila na mapapalulay ang Earth Dragon. Lagot tayo. Haha, bakit pa din namin ang mga tiket na yan? Mamatay ang lahat ng 15. Fuck. Talagang nakuha ko ang pansin ng isang bagay na nakakakonekta sa network ng monster. Ibaba ang kanilang leader at lahat na. Tunay na isang nakakataong gawain na may mahabang daan. Sobra lang ang pagkakaiba sa mga level ng lakas ng muscle. Hindi ko kaya.
Gotta figure out a way. Para magkakaroon ng some kind of advantage. Ang Earth Dragon na ito. Tentacle lang ba? Chapter 13, Blacktooth. 2 minuto ang nakaraan. Waiting area ng Guardian. Mangyaring Bodhisattva. Bigyan mo ako ng iyong mga pagpapala, upang ang aking Xiaotian ay matagumpay na makapasa sa huling pagsubok. Handa pa akong mag-ayuno ng 1 dekada. Erg. Hindi mo ba alam na may mortality rate itong trial? Sa aking palagay, tayo. Hindi dapat siya binigyan ng pagkakataon na kumuha muli ng pagsusulit sa unang lugar. Hindi ba pwedeng normal citizen na lang siya at ligtas na lang? At pagkatapos ay pinapatay ng mapayapa. Sa tingin mo ba kapareho pa rin ng panahon ng nakalipas na 20 taon noong wala pa tayo? Mga halimaw na gumagala. Sa panahon ngayon, malalagay ka sa panganib kung wala kang anumang supernatural na kakayahan. Kalimutan ang tungkol sa seguridad sa trabaho at mga subsidyo na ibinigay sa pamamagitan lamang ng pagiging isang transcendent, mas mapoprotektahan nila ang sarili at ang kanilang pamilya. Sa dami nitong challengers na lumalahok, sa tingin mo lahat sila ay tanga. Buntong hininga, pagpalain tayong lahat ng Bodhisattva. Ang trial grounds ay nasa harapan natin. Alam ko biglang nawala ang kapangyarihan sa loob ngayon lang. Mahigit na sa 10 minuto, hindi pa rin nababalik ang kapangyarihan. Hindi ito dapat bahagi ng pagsubok, di ba? Hello, ako ay paparating na mag-aaral sa Academy para sa Transcended. At na-sense ko na may abnormal na may kapangyarihan sa loob ng trial grounds ngayon lang. May abnormal. Paano niya naalam yun? Anong pinagsasasabi mo? Lahat ay operating as usual doon. Bumalik ka na po sa iyong upuan, kung iba ay mapilitan namin na tanggalin ka sa waiting area. Kuryente ang aking transcended ability, at I can indeed something abnormal in there. Hoy! Speaking of aling, kanino ka member ng pamilya? Ang lugar na ito ay available lang sa mga family members ng participants. Sino lang ang nagpapasok sa'yo? Arg. Sumasakit ang puso ko. Arg. Masakit. Erg. Bakit biglang nakaunizi ang lahat ng tao? Ano ang nangyayari? May mali dito. Isang blackout. At ang mahirap na feeling na ito. Tiyak na may amis dyan. Hoy. Huwag ka. Hindi pwede. Pumasok ka dyan. Ang pagpasok sa trial grounds. Meron. Bilisan at ibalik ang kapangyarihan. Naghihintay ang mga bata sa loob na mabukas mo ang gate. Sabi ng director, locked rin ang gate sa 2nd floor, kaya mag-focus namin na i-restore muna ang gate sa 1st floor. Opo, Ginoo. Parang inayos natin ang fila na ito. Maramdam ng lahat na ang mabuti na pressure na dam aabot sa pintong ito, isang pinto na hindi kahit missiles ay nakakatanggos. Maaaring lumitaw ang ilang nakakatakot na monster dyan. Medyo ligtas na kami sa pintong ito dito bilang harang. Ang Extermination Department dapat na notified na sa maraming kaguluhan na ito. Kailangan lang natin ang ating oras sa pagbabalik ng kapangyarihan hanggang dumating ang mga exterminator. Hawakan ko ta. Sino ka? Sino ang nagpapasa sa'yo dito? Umalis ka agad dito. Freshman ako sa Academy for the Transcended with 75% Transcendent Genes. At may katangian ako ng kuryente. Makakatulong ako na ibalik ang kapangyarihan dito. First year freshman. Hindi ka pa napasok sa academy. Hindi ka nagbibilang kahit freshman ka. Hindi mo naaabot ang first level transcendent status. Walang pwede na may sapat ka na enerhiya ng kuryente. Paano mo maaari mabalik ang kapangyarihan dito? Umalis ka na dito. Tama ka na wala akong enerhiya ng kuryente na naiimbak. Pero basta nasa lungsod ako. Tapos magkakaroon ako ng unlimited supply nito. Fuck. Makikita ang mga kuryente na particle. Saan sila nanggaling? Ang kuryente na ito ay direkta na lantad sa kanyang katawan, at hindi niya maramdaman ang anumang. Iyan tama. Nagkaroon ng bisang-isang ngayon tungkol sa paparating na prodigy na may 75% na transcended genes. Siya yan. Paniniwala. Shit. Mababawi niya ang kapangyarihan sa pasilidad na ito. Kung itutuloy ito, subukan niya na magbukas ng entrance. Hindi yan maaaring mangyari, kahit hindi ko alam kung anong klase ng mga halimaw ang lumitao sa trial grounds. Sobrang delikado dito. Nandito lang ako para magtrabaho, parang i-risking ang buhay ko. Itigil mo agad ito. Hindi pa matatag ang kapangyarihan mo. Madali mong sisirain ang mga kagamitan dito.
Alam mo ba na lahat ng ito ay ari-arian ng gobyerno? Hindi ko matatolerate ang katangahan mo dito. Pitigilan mo ako. Ang alam namin ay may isang tao ay may nagsisikap na hadlangan ang aming trabaho. At sumubok na masira ang ating mga kagamitan. Maintenance team, makinig. Tanggalin ang pest na ito ngayong agad. Huwag mo akong maaari mong lumayas lang dahil ganito ka. Don't you dare active reckless. Mag-isa pa ng hakbang. At ako ay, wakas ka, balik sa pakipaglaban. Parang ang mga ngipin mo. Hindi rin mahina sa alabas ng Panginoon. Luha, napakamatalas. Anong klase ng black tooth ka? High offense at high defense all in one. Hindi naman ito ako minsan, ngayon lang ito, at kaya pa rin ito makilala ang ilan sa aking genetic power. Kung ito ay matutuloy, ang aking evolution to rank 3 ay hihinto. Kailangan ko maghahanap ng paraan para maiwasan yung mga black teeth. Kailangan ko maghahanap ng paraan para maiwasan yung mga black teeth. Tentacle. Ang aking galay di matutusan ang kulit nito. Pero at least mahawakan ko ta. Gamit natin ang alabas ng Panginoon upang mapala ang panlabas nito. Tingnan natin kung ma-extract natin ang ilan sa laman nito para konsumo. Oh, fuck. Kaya mo patingin ang mga itim na ngipi sa katawan mo. I screw ito. Maximum power output. Masunog. Kabanata-15. Ang pinakamalakas na transcender sa kasaysayan. Tama, ang pinakamahusay na genes na naitalang sa kasaysayan. Siyempre, nasa kanya ang pansin ng lahat. Pero munting babae lang siya na baka nakakapasok ng college. Ang pagpapakita ng lakas na ito ay dapat na sapat na para bumalik siya. Pero hindi. The Academy come after me kung totoong sasama ko siya. Kaya hindi option ang paggamit ng baril. Ang feeling na naman. Shit. Natakot ang mga security guard at nagpupunta ng baril. Walang kontrol sa sarili yung mga tanga. Masama ito. Pananagutin ako dito. Na-miss sila. Sobrang swerte ko. Wala sa kanila ang tinamaan siya. Anong stroke ng swerte? Pero, nasa swerte lang ba ang lahat? Tulad ng inaasahan, ang pagbibigay ng kuryente na tulad ito ay maaaring lumikha ng magnetic field. Nilikha niya, isang napakalakas na magnetic field sa paligid niya. Totoong pinaliwi nito ang lahat ng mga bala. Ito ba ang kakayahan ng 75% transcended gene carrier? Siya kahit ano kundi tao. Ganito ba talaga makontrol ang kuryente? Ang kuryente ay hindi dapat mag-ugali na parang extension ng sarili nila limbs ganito. Ang pinaka-irrational na bahagi ay yan. Paano pa siya nakatayo? Paano niya natinag ang nakakatakot na aura na nagmula sa testing grounds? Naalala ko ngayon. Natutuhan ko sa academy na ang mga taong may karagdagang mga genes ay mas mabuti ang nakakakitang pressure na mula sa mga monster. Ngayon na ibinalik na ang lahat ng iyong kapangyarihan. Bukas na ang pinto, ngayon na. Ikalawang level. May mali sa loob. Bilisan at ibalik ang kapangyarihan na. Director, I think the power. Nabalik na ba talaga? Restored. Tuldok, tuldok, tuldok. Ibig sabihin mo NABALIK na ang kuryente. Ano ang nangyayari? Hindi pa nagsisimula ng ikalawang floor ang pag-repair. Bigla ba ang maintenance team sa first floor nang biglang pag-boost ng energy? Hindi lang nila pinag-ayusan ang mga linya ng unang floor, kundi nila din nila ang mga wire sa second floor. Hindi ganito kataas ang efficiency nila noon, di ba? Tapos nakita ng surveillance kung may mga monster na napakawala sa loob. Buksan ko ang gate para labas muna ang lahat. Sinusubukan mo bang mamatay? Ang gate. Bukas na. Ano? Ano yan? Lupa. Ito ay. Lang. Ano ba yan? Ito ay. Hindi mo ba nabasa ang balita noon? Earth Dragon yan. Xinchun. Xinchun. Blackout. Anong nangyayari ngayon? Bakit may kuryente sa lupa? Headquarter ng Extermination Department. Commander. Malaking halaga ng kuryente ang napakita na tumabot sa mga wires na ang testing grounds bilang sentro. Lahat ng high voltage line ay na-overload na. Malamang ang bagong pangalan na, ZU, malamang nawala na naman siya ng control ngayon sa testing grounds. Gaano man, isinasaalang-alang ang level ng defense ng testing ground, hindi ito ay dapat hamong sa malawak na pagbaba. Ang mga available exterminators, ambulances at 4 na Star Transcender ba ng institusyon sa daraan dyan? Dinala sila ng surveillance station sa Qingchu ng MA detection nito ang lindol at abnormal monster aura.
Mabuti, mangyaring panatilihing mabante sa lahat ng oras. Opo, Ginoo. Mga labi. At kuryente. Siyo. Kuryente ba ni Ziyu? Ang galing ng tulong. Pero bago ako gumagawa ng iba, kakagat muna ako sa bagay na ito. Sa wakas kinagat nito. Ziyo. The 4th of May sakit. Maghiwa-hiwalay. Parang gawain. Mula sa fan family ay hindi straightforward gaya ng inaakala natin. Tiyak na may itago ang taong ito. Pero lahat ng iyan dito na. Totoong stroke of luck para sa akin ang paghitabo ng Earth Dragon. Originally, kinailangan kong mag-isip kung paano ilipat ang pagsisisi, pero ngayon hindi na kailangang. Ang biglang paghitabo ng Earth Dragon ay nabura ang lahat ng ebidensya ko laban sa estudyante na ito para sa akin. Magulo na ang eksena. Base sa estimation, ang exterminators ay aabot pa ng 2 o 3 minuto bago dumating sa eksena. Basta papatayin ko siya within this time frame, walang alam. Attention all staff sa testing grounds. Lahat ng individual na may trained abilities nagtitipon dito ng mabilis. Block the Earth Dragon para sa akin bago dumating ang mga exterminator. Hindi dapat samahan ng Earth Dragon ang sinuman sa labas dito. Magbibigay din ito ng chance ng survival para sa nating mga estudyante. Kayong kapal rin, nakuha. Opo, Ginoo. Ngayon walang makapigil sa akin ngayon. Na-block ng Earth Dragon na yan ang lahat dito sa tingin. Maghihintay na lang ako. Ang ikatlong yugto na ebolusyon ay mas lalong nagiging matindi. Imposible na maintain ang anyo ng tao. Oh, kaya nahuli mo. Hindi. Hey ikaw. Ano ka ba?